It's getting 2026. It's getting 2026 na. And I still don't have a girlfriend, bro. It feels like, I don't have obligations on other people. Except of best friends. I have few best friends outside this home. Outside. I'm actually cherishing those friends. Mababait sila, pasaway, at lagi nila akong binabad trip pag wala na ako sa mood. Pag wala na ako sa mood, mas lalo lang akong nababaliw yung pakiramdam pagkasama sila, tapos wala na ako sa mood. Nandyan lang sila, laging nangiinis, dire-diretso pa rin sa mga ginagawa nila. Kahit ako parang gusto ko munang umalis and then magmukmok sa isang tabi kasi putik wala na ako sa mood eh. Like sirang-sira na yung mood ko eh. Like that. Pero ay nako. Pero yung mga kaibigan ko naman, mabait naman sila. Girlfriend nga wala eh. Kahit mga nakakasama lang sa kung saan lugar. As mean na hindi ako pala kaibigan tao. Ay pala kaibigan pala ako. Hindi lang sa ibang mga tao. Basta exceptional lang. Yung pagkakaibigan ko naka-set lang. May ilang mga kaibigan pero yung iba hindi ko naging kaibigan. Ewan. Na sabog ba ako sa part na yun? Excuse me. Anyway. Putik. Nga wala akong saan kaya ako makakahanap ng girlfriend naman? Sino naman kayang babae na magkakagusto sa akin tulad kong nilalang na maraming dark spots sa mukha. At you know what? I'm 20 na eh. Dapat meron ng movements. Dapat meron ng flirting. Like, meron ng mga adult thing na nagaganap sa buhay ko. Pero puta, nandito lang ako sa bahay ko. Wala akong masyadong ginagawa. It's feel hassle lang for everyday. Thinking na your everyday feels there's something missing. Mental connection to other people. Tao na magiging emotionally available para sa'yo. Yun nga, girlfriend, partner. Yan yung missing. Ewan. Saan naman kaya ako makakahanap, no? Or makakahanap pa kaya ako? Hindi natin alam, pero may endless possibilities sa mundo kung saan lahat ng bagay ay endless. Mula sa maliliit na creature papunta sa malalaking creature. This world is a vast universe. This is a vast infinity. Para kasing infinity. Hindi siya truly infinite, pero almost infinite na kung sa perspective ng tao titingnan. Kasi yung tao, di naman yan makapaglakbay ng walang sasakyan eh. Kaya pakiramdam niya infinite lahat ng bagay sa paningin niya. Kung siya lang, kung isang tao lang na maglalakbay. Pugayahin na lang yung ibang hayop. Nakakahanap sila ng partner sa paligid nila. Nagpaparami din yung mga hayop. Katulad din ng mga tao. Hindi naman magkaiba yung tao at hayop eh.
pagkakaiba lang ng hayop at tao, yung tao kinakain yung ibang hayop. Kaya nga feel bad din sa part na yun kasi putik. Alam mo yun, nabubuhay din yung mga hayop katulad ng tao tapos kakainin natin sila. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa nature kasi ng animal kingdom ay yung mga hayop kumakain din ng kapwa nilang hayop. Maswerte na lang tayong mga tao at hindi tayo nagiging merienda ng hayop, 'di ba? Na kahit papaano mas matatalino tayo at hindi tayo pinapalapa sa mga oso, 'di ba? Yan, be grateful sa bagay na yan. Anyway, saan na nga ba makakahanap ng magiging jowa ko? Online? Ayoko. Parang toxic yung relationship sa online eh. Saan kaya? Sa mga ewan, wala talaga sa vocabulary ko at wala pa akong idea talaga kung saan ko makikilala yung taong gusto ko. So pag dumating na yung panahon na makahanap pa ako ng taong gusto ko magtagal siya sa akin. Kasi karamihan ng mga tao mabilis maboring sa kapwa nila eh. Pag naboring na sila sa'yo, iiwan ka na nila, then wala na silang pakialam sa'yo. O kaya hindi ka na nila, one day hindi na lang sila magchat sa'yo, one day magiging cold na lang sila. Ayaw umabot sa point na yun, na yung relationship nyo as human nagiging cold na. Dahil mahalaga yung communication. Pag nawalan na ng communication sa isa't isa, sa kapwa, magsisimula na maging cold yung tao, and then madidepress na yung tao pag wala na siyang kausap, pag wala ng taong nakakaunawa sa kanya. That's why. Kaya, as possible, gusto ko na may tao na mapapagsabihan ko ng mga personal na bagay, mga intimate na bagay, mga bagay na ma-open up ko sa kapwa ko. Parang ganun. Pero, as long na wala pa akong girlfriend, ay petiks na lang muna ako dito no? And then, dito lang muna ako sa bahay ko. Itong bahay ko na parang kahon lang na natambakan ng gamit. Alam mo yun, kahoy, yero, tambakan ng gamit, bodega, ewan, yun yung tingin ko eh. Pero anyway, okay lang yan. Hindi naman mahalaga yung kung saan ka nakatira, kung saan yung environment mo. Ang mahalaga yung pagkatao mo, yung pananamit mo, at yung pag-asikaso mo sa sarili mo. At not gonna lie, hindi lahat ng Pilipino yayamanin, nasa magandang environment, maganda yung bahay. Hindi lahat ganon. Karamihan ng ibang Pilipino, yung mga bahay nila unorganized, sabog-sabog, at saka kung saan lang din nakalagay yung mga gamit. I think Filipino are lose ability to customize their things and make it look expensive. Kasi they managing the things but it doesn't look good naman. Doesn't look that appealing, aesthetically appealing. Yun nga, pag poor ka, hindi ka ganun mayaman, yung set ng paligid mo, environment mo ay hindi naman ganun ka premium yung dating. Pero kung tao ka na may professionalism, may standard, syempre kahit mahirap lang kayo, magara yung pag-ayos mo sa paligid mo. Magara yung yung environment na kung nasaan ka, hindi parang ganun ka bodega or unorganized. Pero as you see, yung mga Pilipino ganun talaga, hindi lang naman sa amin, may iba ding mga bahay na hindi ganun kagaganda rin, kadalasan bara-bara na lang din.
You know, normal things na yan sa daily ng mga Filipino. Pero kahit na ganyan, tingnan mo naman sila manamit, mag-ayos at manalita. Parang hindi naman sila nakatira sa mga pangit na lugar, 'di ba? Pero never mind, forget those things. Just too personal or something. Baka mag-lead pa sa issue. Baka i-judge pa ng iba pag sinabi mo. Anyway, it's me. So, kung ano sabihin ko, well, it's mine. Ayoko naman na i-judge mo pa kung anong sinasabi ko. Wala akong pakialam sa judgment mo. It's me expressing myself, trying to open up myself. So, yun lang yan. Wala naman ako masyadong pakialam. At hindi mo naman ako mapapersuade basta-basta na maniwala sa pananaw mo sa buhay. Kasi hindi ako ganun tao. Ako yung tao na educated kahit papaano. Mahirap ako mapa-accept. Hindi ako pwedeng i-command o kontrolin ng tao. Dahil alam ko pag kinokontrol ako at hindi ako sumusunod pag kinokontrol ako ng tao. At ayaw ko rin pinamumunuan ako ng kahit sino. Ayaw ko na merong may power na magko-command sa akin. Ayaw ko ng mga wait lang guys, may tumatawag sa decline ko lang muna. So anyway mga guys, educated ako na tao, nag-iisip ako, and then iba yung intelligence level ko, and then di mo ako mabilis mapapersuade sa opinion mo. May critical thinking din ako, may morality ako, well developed naman yung well-being ko, yung kung paano ako nagpo-process ng information, kung paano ako nagsasalita, kahit pa paano educated naman ako at intelligent na tao. Anyway, bye. See you to my next video. Kasi putik may tumatawag sa akin. Bye.